Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan lahat, mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin mga tambay. Ito pong nung isang araw po, nung nakaraang araw po, tinalakay po ni Senator Marcoleta. Kasama rin po ang Senadora Amy Marcos. Dito po sa ginawa po nila kay dating Pangulong Duterte, mga katambay. Ang tinatawag mandatory daw po ba ang pagsuko kay dating Pangulo Duterte. Pakinggan na po natin at komentuhan po natin. At tingnan din po natin at ibalik tanaw po natin si dating Pangulong Duterte nung siya po ay nasa eroplano, nung siya po ay dinadala sa The Hague sa Netherlands, mga katambay. Ito po mga kabayan, umpisahan na po natin. Ka ba naglabas ng warrant of arrest ang ICC? Mandatory ba na isusurrender mo na ang isang mamamayang Pilipino? Hindi ko maintindihan. Bakit yung ICC warrant, kung talagang may ICC warrant, ba't hindi ilabas? Yun nga. Sabi na, andyan. Sabi naman ng isang kapatid, wala daw. Ano ba talaga? Nasa telepono daw. Nasa telepono, dadala Hindi, naman. pero- Pareho ng Presidente Duterte. Parang issue pinakita dyan, lang ganyan. Kinakailangan na si Sen Aimee tatayo. Alam ko tatayo siya yan. Opo. Isang araw, siguro mga Lunes o Martes. Pagka ba naglabas ng warrant of arrest ang ICC, mandatory ba na isusurrender mo na ang isang mamamayang Pilipino? Wag na yung senador, kahit na hindi senador. Kahit na tindera lang sa palengke. Bakit? Ibig mo sabihin na yung ICC mas mataas pa sa legal system ng ating bansa? Yun ang dapat nating mapag-usapan din sa Hindi Senado. po pwede yun. Yung nangyari kay Presidente Duterte, hindi dapat maulit. Kasi labag talaga sa ating saligang batas. Wala nang tataas pa doon. Kahit na. international ek-ek pa yan. Mas mataas talaga yung ating konstitusyon at ang ating mga batas. Siyempre. Yung due process, syempre. At Pilipino yan eh. Kung Pilipino, syempre, kailangan dadalhin muna sa korteng Pilipino. Kung makakuha sila ng warrant of arrest, ayun. Pero kung wala pa, walang visa yun. Nasa korte natin na kilalanin o di kilalanin yung mga warrant na linalabas na galing sa labas. Yan, malinaw na malinaw po talaga yan. Kaya lang, hindi naman po ganyan ang ginawa nila, mga kabayan. Di po ba? Kaya matindi po yung kapatid na yan eh. Matindi po yung kapatid niya. Ganyan po katindi kapatid niya. At ibalik tanaw po natin mga tambay. Ito pong kay dating Pangulong Duterte. Yung nasa eroplano po siya. Talagang naghahanap po siya ng coke. Mga kabayan, kumakain siya. Juice lang daw po ang meron. Yan po mga kabayan, no? Siyam na buwan na po. Siyam na buwan na po ang ating dating Pangulong Duterte nung kinidnap po nila ng walang proseso ng batas sa ating bansa. Grabe po, nakakaawa po ang ginawa nila sa dating Pangulo, mga kabayan. Dahil lang po sa kasakiman, kagahaman sa kapangyarihan at sa pera ng bayan. Yan po ang ating dating Pangulo. No, siyam na buwan na po. Yun po ang itsura ng ating dating Pangulo nung kinuha po nila, mga kabayan. Dinala po nila sa The Hague, sa Netherlands, sa ICC. Di hamak po ngayon. Lalong payat na payat po siya ngayon. Dahil nga po walang nag-aasikaso na po sa kanya. Walang pamilya na tumitingin. Meron man, sandaling oras lang. Hindi po ba? Talagang hindi po yung katulad nung nasa Pilipinas siya. Meron po siya mga private nurse, tapos yung mga doktor niya, regular ang check-up, at may nag-aasikaso pong mga mahal sa buhay, napakarami. Lalo-lalo po sa Davao City. Hindi po ba? Yung pamilya, kababayan. Excuse me po. Kaya nga dito po sa ginawa po nila, mga kababayan, tinalakay po ni Senador Marcoleta at si Senadora Amy Marcos ang ginawa po ng kanyang kapatid na tinatawag niyang bongit at bangag. Nagtataka lang po tayo mga tambay. Napakarami na pong ginawang kawalanghiyaan, katarantaduhan, paglabag sa batas, sa saligang batas natin, sa soberenya natin.
Di ba? Sa judicial natin. Napakarami na pong ginawa. Paglabag sa batas pa lang. Batas pa lang. Wala pang korupsyon. Kung isasama mo korupsyon, pamumulitika, paglabag sa batas, proseso ng batas, due process, na hindi po nila naibigay man lang kahit gatiting sa dating Pangulo. Hindi po ba? Sino po ang may kagagawa nito? Mangyayari po ba ang lahat ng ito kung hindi po kay Bonget sa Commander-in-Chief, kay Bangag na tinatawag na kanyang ate? Nakakalungkot lang po. Meron pong kapatid na senadora. Alam niya rin sa sarili niya dahil mabahong-mabaho na po ang pamilya niya sa taong bayan. Sinusukan na po muli. Grabe po ang pagsukang muli sa kanyang lahi, mga kabayan, sa lahi po nila. Kaya lang po bumabango sila ngayon dahil kontrolado po nila umano ang media. At pati ang makakaliwa ay nasa kanila na umano. Sa gobyerno ngayon, nagsama-sama na po ang mga walang at demonyo sa Pilipinas. Lalo-lalo po sa gobyerno. Hindi po ba? Sama-sama na po sila. Kaya nga po ang ating bansa, walang patutunguhan sa ganitong klaseng namumuno. Ang nakapagtataka lang po, mga kabayan, wala man lang po nagsasampa ng impeachment. Wala man lang po. Nakita niyo po, ang lagi pong ini-impeach ng Vice President. Pero po itong si Bangag, kahit po ang senadora, na napakarami niya pong binubunyag, pati ang pagiging addictus ng kanyang kapatid, wala man lang pong nag-a-attempt na mag-impeach. Hindi po ba? Bakit kaya? Walang tumututok para ma-impeach ng Bangag at ang sinasabi niyang Bonget. Yung ginawa kay dating Pangulong Duterte, impeachable po yun eh. Di ba? Niwalang yamo ang bansa, niwalang yamo ang judicial. Di ba? Niwalang yamo ang Supreme Court, ang ating justice system. Niwalang yamo. Hindi po ba impeachable yun? Yung hindi mo bigyan ng due process ang dating Pangulo. Kaya nga sinasabi ni Senator Marcoleta, kahit nga lang tindera sa palengke, wag na senador, wag na dating Pangulo. Hindi mo dapat bigyan ng clearance yan para maalis ang bansa. Di po ba? Bakit? Ikaw ba Korte Suprema? Ikaw ba saligang batas? Di po ba? Kaya iniintay po natin, napakatagal na po. Mahigit 3 taon na po na puro issue korupsyon. Korupsyon. Bendalo. Di ba? Napakarami nilalabag na batas. Pero ni isa sa grupo, kahit sa Kongreso, meron man hindi sila magkaisa. Bakit kaya? Sila yung may kakayahan. Tingnan niyo po yung Makabayan Black, pati simbahan. Gamit na gamit po ang komunista ngayon. Bakit ang mga komunista nakapagpapay ng impeachment? Nakakasuhan pa. Nagrereklamo pa mga komunista. Kasama mga pare umano. Yan, sa ombudsman. Bakit po tayo? Wala man lang po sa ating matitino. Doon sa lumalaban at nakikita ng nangyayari sa ating bansa. Puro paglabag sa batas. Wala man lang katulad ng makakaliwa. Kung ano ginagawa nila kay Vice President na puro gawa-gawa, tanim na issue, tanim na ebidensya, umano. Samantalang dito, ito na. Kitang-kita mo na. May ebidensya ka na. Sa ginawa ni Bonget at ng kanyang mga kaalyado, wala man lang naglalakas loob na katulad ng Makabayan Black, katulad ng makakaliwa, katulad ng mga pare, na mag-file man lang ng complaint kahit impeachment. Hindi po ba? Bakit hindi madiretso sa impeachment? Katulad ng ginagawa sa Kongreso. Bakit? Kailangan pa ba pera? Sa bagay, pera-pera. Dahil kaagatin lang ng mga congressman dahil pag may pera, kamukha nung ginawa nila kay Vice President, ganun po ba? Ganyan na po talaga kawawalang hiya ang mga tao ngayon, lalong-lalo sa Kongreso. Pera-pera na lang. May impeach mo ang isang halal ng bayan, katulad ng Vice President, na mahigit 32 million na nakuha ang boto.
may impeach mo dahil sa pera? Kaya wala siguro nagpapail ng impeachment kay Banga, ganun po ba? Napakakawawa ng ating bansa pagka ganito. Wala na po sinusunod na batas at yung hindi sumusunod sa batas, kailanman ay hindi po pwedeng tanggalin sa posisyon dahil may pera. Ganun po ba? Pera-pera na lang po ba pati ang batas natin? Pwede mo nang labagin, pwede mo nang suwayin, pwede mo nang hindi sundin, basta may pera, may pansuhol. Kaya po pala matatag na matatag kahit pala araw-arawin nasabihan ni Amy Marcos ang kanyang kapatid na Bonget, Bangag, ay hindi matitinag sa kapangyarihan dahil pera-pera na yata pala ang labanan sa ating bansa. Nakakalungkot. Kaya po ang nagdurusa ay isang matanda na 80 years old o mahigit na 80 years old ang niwalang yan nila dahil sa kasakiman sa kapangyarihan at pera. Ang nakakalungkot, hindi po kasi katulad nila ang pamilya Duterte na sanay manuhol. At isa pa, hindi walang hiya. Ang dating Pangulong Duterte, masalita lang siya. Dahil sa nakikita niya kawalang yang ginagawa sa gobyerno, kaya siya ay napapamura. Dahil sa ginagawa katulad niyan, hindi ka ba mapapamura sa ginagawa sa ating bansa? Sa ginagawa ng mga politiko na puro nakawan? Hindi ka ba mapapamura? Kung si dating Pangulong Duterte nasa Pilipinas, mapapamura yan. Sa ginagawa nila kawalang yan sa ating bansa, lalo-lalo sa ating kaperahan. Hindi po ba? Kaya nakakalungkot lang po mga kabayan na nangyari po sa dating Pangulo. Dahil yung mismong tinulungan mong pamilya, ang kanyang ama ay naipalibing sa libingan ng bayani at ang kanyang ina ay hindi na naipakulong. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte ay nahatulan po ng Sandigang Bayan ng 7 count of graft and corruption. Graft! Hindi po ba? Hindi na po. At napakatagal po na pagkakakulong. Hindi po bababa sa 70 po yata, 70 years. Hindi po yata bababa sa ganung haba ng taon. Pero hindi na pinakulong mga kabayan. Pero ngayon, yung nanunungkulan ngayon, anong klaseng pagkatao meron yan? Maliban po, siya po'y addicted ng pulburon umano. Ibang klase. Yan po mga kabayan na nakakalungkot. Tinatalakay po nila ang issue ng ating dating Pangulong Duterte pero wala po nagiging aksyon. 9 na buwan na po ang dating Pangulo. Mahigit 9 na buwan na po siya sa ICC. Pero hanggang talakay lang po. Lagi lang pong tinatalakay ng katulad po nito. Tinatalakay po nila na napakarami pong paglabag sa proseso ng batas. Kaya nga yung sinasabing hindi raw po mandatory ang ginawa nila sa dating Pangulong Duterte. Pero sa kabila nun, nananahimik po lahat. Wala pong aksyon, pati po ang Korte Suprema ay nagtataka rin po tayo. Bakit kaya ang Korte Suprema ay nananahimik hanggang ngayon dito po sa issue ng mandatory dahil mismong sila po ang niwalangya at binaboy at binastos ng gobyernong binagoong Pilipinas umano. Hindi po ba? Unbelievable. Sana meron man lang pong sumunod doon sa ginawa po ng sundan kahit po, kahit matanggal ka o sinasabing masuspindi ka, katulad ni Kiko Barsaga, naninindigan siya, di ba? Nagplano nga siyang mag-impeach sa kay Bonget, di ba? Magpapail siya ng impeachment. Ganon din po ang Duterte Youth, di ba? Kahit po sila ay niwalang hiya umano at talagang tinanggal, katulad ng Duterte Youth, hindi na pinapasok sa Kongreso. At si Kiko Barsaga, ganon din. Binigyan ng suspension. Kahit na po ganon ang mangyari sa mga senador, mga congressman, kung talagang kayo ay para sa bayan, nagmamahal kayo sa ating bansa, at meron kayong political will, bakit hindi nyo gayahin ang Duterte Youth at si Kiko Barsaga na kahit sila'y niwawalang hiya, ay patuloy pa rin sila na lumalaban at talagang sinasabi po ang katotohanan, lalong-lalo po sa panahon ng binagoong Pilipinas na puro po kawalang hiyaan umano ang ginawa sa atin. Yan po mga tambay, ang nakakalungkot.
tumagal na po ng tumagal ang ating dating Pangulong Duterte sa kawalang hiyaan po nila. Thank you po sa gusto po natin tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin. Thank you po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat mga kababayan. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong. Thank you po. Shoutout po sa inyo. Tatay Nick ng Canada. Eric Hersho si Eric Hersho ng Canada din, mga tambay. Si Nancy Lumampao, Gay at Siena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina, Wills Bubbles, Arpel Villacorta, Chodorico Erguisa Jr., Ani Jo, ako si Pilam, Jobilin Watanabe, Jem Aris ng United Arab Emirates, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hersho, nabanggit na po natin yan, si Kingston 123 ng Hong Kong, at si Bei Chichioko. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat mga kababayan. Ingat po kayo, lalo po sa inyo pong mga paggawa. At syempre yung panalangin po natin mga tambay, pagsamasamahin po natin na sana po tayo pong lahat, ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte ay maingatan po tayo sa kapahamakan. Mailayo po tayo sa kapahamakan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. At makabalik na po siya sa lalong mabilis. Thank you po mga kababayan sa mga dasal. Siyempre po, happy holidays po mga kababayan. At sana po, araw-araw po ay maging Pasko po sa ating lahat mga kababayan. Tis lang po mga kababayan. Muli po, paalam. Bye-bye.